Okay, Lods, for today's video po, bibigyan ko po kayo ng mga tips kung paano ka aasenso or aangat sa buhay. So, based po ito sa aking experience. At liliwanagin ko lang sa inyo, Lods, hindi po ako mayaman. Pero po, galing po ako sa sobrang hirap. Yung talagang walang-wala. As in zero. And then now, kahit pa paano, medyo po gumanda po yung buhay ko. Medyo nakaangat ako ng konti. Paano nga ba yung dating walang-wala, ngayon ay meron ng sarili at maliit na bahay? So, bago po tayo magsimula, i-house tour ko po muna kayo para po meron po kayong idea kung ano po yung mga sinasabi ko po dito. So, tara, Lods! So, FYI nga po, Lods, nag-asawa po ako at nagsimula po ako sa talagang walang kagamit-gamit. Meron po kami isang kaldero na doon po nagsasaing, nagluluto ng noodles, nagpapakulo ng tubig. Talagang all-in-one na. So, yun po yung isang gamit ko lang. At saka talagang nakatira po kami sa pangat na bahay lang. So, magmula nga dyan ay ngayon, eto na po yung bahay ko ngayon. So, eto nga po yung unang tips ko sa inyo para po umasenso po yung buhay nyo kahit papano. Iwas ka muna sa mga mall. So, marami po kasi sa ating mga Pinoy, ang real talk po tayo dito, Lods. Kapag po nagkapera ay sa mall ka agad ang punta. So, papasyal agad sa mall. Kakain doon, bibili ng mga gamit, at yun, mag-rides. So, bakit ko nasabi na iwas ka muna dapat sa mga mall? Kasi po, kapag nasa mall ka, para kang nagsusunog ng pera dyan. So, yung 2K to 3K mo, ilang oras ka lang doon, ubus ka agad yan. So, unlike po kapag ka nasa bahay ka lang, magluto ka ng masarap na ulam, pag salu-saluhan po ninyo, mas matipid. Pwede naman, Lods, mag-mall paminsan-minsan kapag ka birthday or talaga meron kayong special occasion na gusto mong i-celebrate sa labas. Pero yung sinasabi ko po dito, Lods, na kung ginagawa nyo po ito kada sahod din nyo o talagang ginagawa nyo ng bahay yung mall, mali po yun. So, yun po kasi ay talagang magpapahirap sa'yo ng lalo. Ako, Lods, maniwala kayo sa hindi. Noong time na ginagawa pa ng pambahay ko na to, hindi ako nag-mall. As in, talagang tanga ako sa mall eh. Tapos, wala akong idea sa mga pagkain sa labas. Kung ano ba tawag dyan, anong lasa niyan. As in, talagang engot ako. Kasi nga, hindi naman talaga ako pala mall. So, ang mindset ko, yung bahay ko. Na kailangan, maayos ko yung bahay ko. So, hindi sa akin importante yung mga ganyan. Kasi ang priority ko, magkaroon ako ng maayos at komportabling matutulugan. So, pupunta lang ako ng mall kapag may gusto kong bilhin na gamit. Yung talagang hindi ko siya makita sa mga palengke. O kaya gusto ko ng gamit na mas maganda. Na talagang sa mall mo lang makikita. Pero bukod doon, hindi na ako talaga pala mall. Kasi napapansin ko kapag pumunta ng mall, 10K, ubos ka agad eh. Parang hinipa ng hangin. So, napakamahal ng pagkain, mahal ng rides, saka yung pamasahe, syempre. Tapos, hindi naman pwede na may makikita kang gamit, hindi mo bibilin. Kasi nga, nandun ka na eh. Maaakit ka talaga na gumastos. Sabi nga po nila, kapag nabubuhay ka na wala ang isang bagay, ibig sabihin, hindi mo yan kailangan. At punta na po tayo sa tips number 2. Unahin ang pagpapaganda ng bahay at gamit. So, ang sarap sa pakiramdam, Lods, na hindi ka nanghihiram ng gamit. So, nakikita mo yung pera mo dahil tama yung pinaglalagyan. So, kapag ka nagkapera ka, Lods, mas maganda na tapusin mo muna yung bahay mo. Or, bumili ka muna ng mga gamit na kailangan mo. Kasi dyan po ako nagsimula, Lods. Sabi ko nga sa inyo, walang-wala ako. So, as in, wala akong gamit. Nanghihiram lang ako sa nanay ko ng gamit. And then, after ko manghiram ng gamit, napapagalitan pa ako minsan kasi sabihin sa akin, hindi ko pa daw binalik, pero binalik ko na. Kasi nanay ko may pagkakalimutan niyan minsan. So, nagkakos po yun ang away namin kasi syempre, pinipilit ko, binalik ko na, Nay. So, sabi niya, hindi pa. So, doon parang nagsumikap ako na magkaroon ng sarili kong gamit kasi ayoko na nanghihiram. Ngayon, baliktad na ngayon, siya na ang nanghihiram sa akin. O, di ba? So, mas maganda na ikaw yung hinihiraman kaysa ikaw yung nanghihiram. So, yung mindset ko nga, Lods, kaya nga nabuo nga itong bahay rin na to, no? Pag nagkapera kami, iniisip ko kagad, ay, paayos ko itong second floor. Ay, paayos ko itong third floor. Ay, paayos ko yung hagdanan. So, unlike po na ginagawa ng iba, mall ka agad. So, akin, tinatapon ko yun sa loob ng bahay. Lahat ng pera dumarating sa loob ng bahay nagagastos. So, wala akong gamit na ganito, bibili ako niyan. Kasi kailangan ko. So, yun po, ang bili mo syempre, yung kailangan mo lang. Yung mga gamit na hindi mo masyadong kailangan, wag mo munang bilhin. So, ganun nga po ako mag-isip. Kailangan lahat ng pera na darating, kunyari, may mga bonus ka. Diba? Mga Christmas bonus, mga allowance, diba?
yung pera na yan, ilagay mo sa bahay mo para yung bahay mo mas gumanda, di ba? Habang natatapos, gaganda yan eh. So, ganun ginawa ko dito, pakunti-kunti. Kaya eto na siya ngayon, kahit papano, maganda na siya. So, punta na po tayo sa tips number 3. Be healthy lifestyle. So, ano pong connection nito na kailangan maging healthy lifestyle kayo? Kasi nga, so based on my experience, ginawa ko po ito, nag-healthy lifestyle kami para iwas magkasakit. Kasi kapag nagkasakit ka, mas magastos. So ang ginawa ko, nag-vitamins kami, bumili ko ng vitamins. Kasi, mas magandang vitamins ang iinom mo kaysa sa gamot. So, kapag iwas magkasakit ka, makakapag-ipon ka rin ng pera, di ba? So, sa maniwala kayo sa hindi loads, madalas ulam namin ng anak ko nung single mom pa ako, no? Sardinas na may talbos ng kamote, sardinas na may malunggay, sardinas na may alugbati, yung mga ganon. Tapos, minsan isda. So, bibihira kami nagbaboy. Actually, yung baboy na yun, tinakwil ko na yan ng 2 years. Hindi ako kumain ng baboy talaga. So, nung nag-asawa na ako ngayon kay S-Boy, nakakain na ulit ako ng baboy. Gulay lang ako ng gulay talaga noon. Tapos maraming tubig, vitamins, tapos exercise din. So, ginagawa ko yun para wala sa aming magkasakit. Kasi nga, kapag nagkasakit ka, ubos yung ipon mo. Kaya, napakaganda, Lods. Kung gusto mo magkaroon ng maganda at maayos na buhay or magandang bahay, dapat healthy lifestyle ka para mas mabilis ka makipag-ipon. Kasi nga, pag walang sakit, nakakaipon. So, unlike na may bisyo ka pa, di ba? Nagkasakit ka pa, wala, hindi mo talaga mapapaganda yung bahay mo. So, proceed na nga po tayo sa senyales number 4. Magsumikap, magpursige. So, ako, Lods, nung ako ay naging single mom, no? Share ko lang sa inyo. Wala po kami makain ng anak ko kasi yung tatay niya, hindi talaga nagsuporta yan. Nagsuporta ilang buwan lang and then nawalang parambula. So, ako noon taranta ako. So, talaga nag-worry ako sa nakukuha ng pera kasi wala akong trabaho, pandemic yun eh. And then yun na nga, naisipan ko mag-vlog. So, naisipan ko mag-advise kasi nga, marami akong hugot sa buhay. Broken-hearted ako eh. So, masakit. Masakit yung mga pakiramdam ko ng mga araw na yon. So, ang ginawa ko po yung inspirasyon para mapag-vlog. Yun po yung mga hugot ko sa buhay. Yung mga sinasabi ko dito, kalahati po niyang based on my experience. So, sinipagan ko pa ng sinipagan mag-vlog hanggang na-monetize. So, nasa bahay lang ako nagbablog habang nag-aalaga ng aking anak. Diba? Ang ganda, diba? Kasi, nababantayan ko pa yung anak ko. Nasa bahay lang ako nag-work. So, ang kailangan ko lang gawin, magsumikap, magpursige, gumawa ng maraming content. So, dyan nga, tumakbo yung buhay ko. Mag-vlog, mag-edit, mag-isip ng content, maging nanay ng anak ko. So, everyday, pinipiga ko yung utak ko, kailangan may content ako. Hindi pwede akong tamarin, hindi ko titolerate yung pagkatamad ko eh. So, binabasag ko kagad yun na, kunyari, minsan, syempre, wala akong maisip na content, tinatamad ako, hindi muna ako mag-vlog ngayon. Hindi muna ako mag-vlog bukas. Binabasag ko kagad yun, kailangan mag-vlog ka. So, sinasabi ko agad sa sarili ko, kailangan mag-vlog ka kasi kailangan mong mag-ipon. So, wala kang aasahan kundi ang sarili mo. So, mag-vlog ka. So, inisip ko na lang para rin akong nagtatrabaho sa labas. Araw-araw may pasok. So, ibig sabihin, araw-araw magbablog. So, yun na nga at hindi naman ako nabigo. Nagbunga nga yung pagiging masipag ko sa pagbablog. Nakita niyo na nga yung bahay ko. So, 1/4 po niyan ay katas ng vlog. So, pinaghirapan ko po talaga yan sa pagsasalita dito. Kahit minsan nababash na nga po tayo, namumura tayo, marami nagagalit. Okay lang. Basta ako, ginagawa ko yung best ko para makapagbigay ng magandang advice sa inyo. At saka, share ko na yung experience ko. Kasi talagang open akong tao. Ako plastic. So, wala akong pakialam kung pinagtatawanan na ako dito, binabash ako. Basta sa akin, sinasabi ko yung experience ko, yung totoong nangyari sa akin. Kaya, sabi nga nila, Lods, mas maganda yung naranasan mo, yung mga tinuturo mo, di ba? Kaysa yung nag-research ka lang, nakigaya ka lang sa iba, mas maganda pa rin yung na-experience mo. So, proceed na nga po tayo sa tips number 5. Gawin mong inspirasyon yung bagay or mga taong nanakit sa'yo. So, napakaganda nito, Lods. No? So, ito siguro yung dahilan kung bakit matagumpay ako ngayon. So, masasabi ko ng tagumpay ako ngayon kasi nga, nagsimula nga ako sa walang-wala. So, ngayon, mayroon na ako maayos na bahay, kahit papano, may sasakyan na rin, no? Kahit second hand. So, ang laking blessing na dumating sa akin. So, isipin mo, Lods, na kung may taong nanakit sa'yo, so, imbis na magalit ka sa kanila, magpasalamat ka. Kasi sila yung magbibigay sa'yo ng reason para baguhin mo yung buhay mo. Para pilitin mong bumangon at sila rin yung dahilan para mas lalo kang magiging matibay. Ang inisip ko na lang, Lods, nung ako ay iniwan dati ng asawa ko, lugmok din ako ng ilang buwan nun. So, nagmukmuk din ako. Pero may limitasyon. Sabi ko, 1 month, 2 months, iiyak ako. Pero hanggang dun lang yon, may limit yon. So, after 2 months, kailangan wala na akong iyak. Ubus na yung luha ko. So, hanggang doon lang kita iiyakan. And then, after 2 months, bumangon ako. So, inayos ko yung buhay ko. Inayos ko yung sarili ko. So, nagpursige ako, nagsumikap, at ginawa ko siyang inspirasyon. Tinatak ko siya sa isip ko na balang araw pag magkita tayo,
hindi na ako yung Jinking dati nakalala mo. Kasi mas angat ako sa'yo. Magkita mo kaming dalawa, taas no ako. Na eto ako ngayon, mas gumanda yung buhay ko nung nawala ka. So, mas sumaya yung buhay ko nung wala ka. So, salamat kasi iniwan mo ako. Kasi kung hindi mo ko iniwan, siguro hindi ganito yung buhay ko. So, tandaan nyo, Lods, ang sabi nga po nila, ang pinakamasakit na paghihigante ay ang naging tagumpay mo. So, Lods, sana po ay nakatulong po ako sa video na ito. Maraming salamat po sa mga oras ninyo. And see you again to my next video. God bless. Bye-bye!